Sa Washington, D.C., isang babae ang pumunta sa lokal na istasyon ng subway habang sinusundan ng isang text message na nagsasabing makikita niya ang mga sagot na hinahanap niya sa pagpunta sa 1140 na numero. Gayunpaman, pagdating niya doon, wala siyang nahanap maliban sa kanyang kamatayan dahil pinatay siya ng isang paparating na tren sa ilang segundo. Samantala, sa Thailand, tinatapos ng American computer engineer na si Max ang kanyang huling trabaho sa lugar. Pagkatapos, bumalik siya sa hotel para maghanda sa pag-uwi, at nagulat siya nang may nakita siyang package na naghihintay sa kanya na walang nagpadala. Sa loob ay may nakita siyang napakamodernong telepono, ngunit walang mga pahiwatig kung ano ang dapat niyang gawin dito. Nagpasya si Max na iwanan ito sa ngayon at iyon ang balita, na tinatalakay pa rin ang usapin ng isang kontrobersyal na panukalang batas sa pagpopondo sa seguridad na magpapahintulot sa NSA na i-upgrade ang kasalukuyang teknolohiya ng pagsubaybay nito sa buong mundo. Sa sandaling iyon, may dumating na mensahe mula sa hindi kilalang nagpadala sa bagong telepono na nagsasabi kay Max na magkakaroon ng kalahating presyo ang hotel ngayong weekend lang. Nang mag-check si Max sa reception, nakakuha siya ng kumpirmasyon na totoo ang promo, kaya nagpasya siyang manatili pa ng 2 araw. Kasabay nito sa Russia, nakatanggap din ng text message ang isang kalbo na lalaki na nagpapaalam sa kanya na may na-detect sila na bagong telepono. Sa katapusan ng linggo, si Max ay nagre-relax at nagsasaya habang patuloy pa rin sa pagsubaybay sa balita, na nagpapahintulot sa kanya na malaman na ang panukalang batas ay hindi pumasa dahil sa isang boto, ngunit ang NSA director at bill supporter na si Burke ay tumangging magkomento tungkol dito. Ang panunood ng balita ay nalaman din ni Max ang isang nakakagulat na sorpresa, ang flight na dapat niyang sakyan ay nag-crash pagkaraan ng pag-alis at walang nakaligtas, ibig sabihin, nabuhay si Max salamat sa mensahe ng telepono. Sa pagsasalita tungkol sa telepono, nakatanggap si Max ng isa pang text na nagsasabi sa kanya na bumili ng mga shares sa isang kumpanyang pinangalanang Sizer, ngunit nagpasya siyang huwag pansinin ito. Nang maglaon, nang dumaan siya sa reception, binabati ni Max ang mga empleyado sa matalinong paraan ng hotel para i-market ang kanilang mga promo, ngunit hindi nila alam kung ano ang kanyang sinasabi. Pagbalik ni Max sa kanyang silid, sinubukan niyang tawagan ang kumpanya ng telepono upang subukang alamin kung sino ang nagpadala ng mensahe, ngunit ang kanilang system ay nagsasabing hindi kilala ang nagpadala rin. Upang gawing mas mahiwaga ang mga bagay, ipinapakita ng balita na ang mga shares ng Sizer ay mabilis na tumataas, kaya napalampas ni Max ang isang malaking pagkakataon na magkaroon ng puhunan. Kinaumagahan, nakatanggap si Max ng bagong text message na nagsasabi sa kanya na pumunta sa Prague sa Czech Republic at sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang sumunod. Pagdating niya sa airport, isang Russian cabbie na nagngangalang Yuri ang nag-alok na ihatid siya sa bayan sakay ng kanyang lumang kotse. Pinipilit niya siya at nag-aalangan si Max pero sa huli ay tinanggap niya dahil nag-aalok si Yuri ng murang pamasahe. Habang nasa biyahe, nagulat si Yuri nang makita ang telepono ni Max dahil hindi pa opisyal na lumalabas ang modelong yun at naglalaan ng pagkakataon na ibigay sa kanya ang kanyang card dahil ang pagtatrabaho sa mga gadget ay ang kanyang part-time na trabaho. Nang nasa hotel na siya, tinawagan ni Max ang ahente ng kumpanya. Ngunit hindi sila pinapayagang magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga nagpadala dahil ito ay isang usapin ng privacy. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isa pang mensahe na nagsasabi sa kanya na pumunta sa kasino at maglaro ng slot machine 13, na tatama sa jackpot sa 4 pang spins. Kasalukuyang ginagamit ang makina ngunit desperado si Max na huwag palampasin ang isa pang pagkakataon kaya binayaran niya ang kasalukuyang manlalaro ng €100 upang kunin ito. Umalis ang lalaki kaya susunod na maglaro si Max at tulad ng hinulaan ng text, nanalo siya ng jackpot. Dahil ang kasino ay may mga security camera sa lahat ng dako, ang buong palitan na ito ay napansin ng security team at ang pinunong si John ay nagutos sa kanyang mga tauhan na bantayan si Max. Susunod, nakatanggap si Max ng mensahe na pumunta sa ika-6 na talahanayan ng blackjack at ipinagpalit niya ang kanyang premyo para sa mga chips para itaya ang lahat ng ito gaya ng sinasabi ng text, na nakakuha siya ng isa pang panalo. Napansin ni John na nakatingin si Max sa kanyang telepono habang naglalaro siya, kaya ipinadala niya ang isa sa kanyang mga security guard para sabihin kay Max na bawal ang mga telepono sa kasino. Hindi pa rin gustong isuko ang pagkakataong ito, tinawagan ni Max si Yuri para tingnan kung matutulungan niya itong maghanap ng paraan para ma-access ang mga text nang hindi dala ang telepono. Tinanggap ni Yuri na tumulong ngunit aabutin ito ng ilang oras, kaya bumalik si Max sa hotel kung saan may nakita siyang mag-asawang nagtatalo sa koridor.
Tila gustong lumayo ni Camila sa isang baliw na lalaki at si Max ay lumapit sa kanya upang ipagtanggol siya, na nagdulot sa kanya ng suntok mula sa lalaking nagpatumba sa kanya. Sa sandaling mawala ng malay si Max, ibinunyag ni Camila na lahat ito ay isang gawa-gawa lang at kinokopya ang SIM card ng kanyang telepono bago siya gisingin. Nang wala na ang lalaki, sinamantala ni Max ang pagkakataon na manligaw kay Camila at pumayag silang mag-usap mamaya. Samantala, natuklasan ng koponan ni John na walang talaan ng mga mensahe ni Max sa anumang sistema na hindi dapat posible. Bumalik kay Max, nakipagkita siyang muli kay Yuri na nag-install ng Bluetooth text-to-speech transmitter sa kanyang telepono na nagpapahintulot kay Max na pumunta sa casino gamit lang ang earpiece. Humanga rin si Yuri sa hindi kilalang mga text dahil itinatago nila ang nagpadala at iniisip ni Max kung malalaman niya kung sino ang nagpadala sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, nangangailangan niyo ng antas ng pag-hack na magagawa lang ni Yuri sa Moscow, kung saan nasa kanya ang lahat ng kanyang advanced na kagamitan at mga koneksyon. Bumalik si Max sa casino at sinusunod ang mga tagubilin sa kanyang tainga, muli siyang nanalo. Nang makita ito sa mga security camera, hinabol siya ni John at ng kanyang mga tauhan, hinabol siya sa gusali. Nang malapit na siyang makalabas, si Max ay hinarangan siya ni Special Agent Dave mula sa FBI na agad na inaresto si Max. Sinubukan siyang pigilan ni John na sinasabing si Max ang kanilang suspect, ngunit hindi nakinig si Dave at inilayo siya habang pinapaalalahanan si John na hindi na siya agent. Makalipas ang ilang sandali, dinala si Max sa isang abandonadong bodega kung saan tinanong siya ni Dave tungkol sa telepono sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanya gamit ang kanyang baril. Sumusumpa si Max na wala siyang alam at pinaniwalaan siya ni Dave kaya pinabayaan niya ito sandali. Pagkatapos, dumating si John sa parehong gusali na ginamit ang kanyang mga resources upang malaman kung saan nagtatago si Dave. Dahil hindi aalis si John nang walang sagot, ibinahagi ni Dave ang impormasyong mayroon siya. Sinisiyasat nila ang mga taong tumatanggap ng mga tip sa pananalapi sa pamamagitan ng mga text message. Ang lahat ng mga tatanggap ay Amerikano, ngunit kung hindi, sila ay tila random. Ang una ay isang executive sa isang pangunahing credit bureau. Ang pangalawa ay isang realtor, at ang pangatlo ay ang babae mula sa istasyon ng subway na naging isang IT administrator sa Department of Defense. Hiniling sa kanya ng isa sa mga mensahe na isara ang mga firewall sa mga server ng Pentagon. Ang nagpadala ay palaging hindi nasusubaybayan, at ang mga nakakatanggap ay hindi maaring tanungin dahil lahat sila ay namatay sa kaina-hinalang mga pangyayari. Natagpuan nila si Max ng maaga salamat sa FBI na nagtatrabaho sa advanced na sistema ng pag-espiya ni Burke na nagbigay daan sa kanila na maharang ang mga teksto. Sumasang-ayon sina John at Dave na magtulungan at sumama rin si Max upang maiwasang may padala sa bilangguan. Itatago ni Dave ang telepono sa gabi at hindi dapat umalis si Max sa hotel para sa kanyang kaligtasan. Kinabukasan, pinuntahan ni John si Mueller, ang may-ari ng casino, na nag-utos kay John na gumamit ng maraming resources hanggat kinakailangan upang mahanap ang taong nasa likod ng mga text na iyon. Samantala, tinawagan ni Dave si Burke na sumang-ayon na mag-leave sa kanyang tracking system sa loob ng 3 oras. Sa hotel, naiinip si Max hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula kay Camila at sabay silang naginuman sa hotel bar habang nagbobonding sa mga personal na storya. Sa kasamaang palad, ang kanilang maliit na date ay nag-ambala nina John at Dave na dumating upang kunin si Max upang magsimula ng isang plano. Naihiwalay na nila ang bakas at ngayon ay kailangan nila ng 3 mensahe para sa isang lock, kaya kailangang sundin ni Max ang mga tagubilin gaya ng dati hanggang sa matapos ito. Para makamit ito, niregalo ni John kay Max ang ilang dagdag na chips para makapagsimula siya. Bumalik si Max sa casino at itinaya ang lahat, ngunit sa pagkakataong ito, natalo siya at nakatanggap ng mensahe na nagpapaliwanag na ito ay isang babala. Kung i-off niyang muli ang telepono, siya ay papatayin. Na parang isang kalamidad para kay Max, ngunit ang mga teksto ay sapat para sa mga tauhan ni Burke upang masubaybayan ang lokasyon ng nagpadala sa Maryland, USA. Gayunpaman, sa sandaling marinig ito ni Burke, inutusan niya ang lahat na isara kaagad ang lahat ng mga sistema ng pagsubaybay at pagkatapos ay tinawagan si Dave upang i-abort ang misyon dahil tila may kinalaman ang programa sa pagsubaybay ng NSA na kilala bilang Echelon. Si Dave ay sumunod sa mga utos at ipinaalam kina Max at John na ang mga dahilan para sa paghinto ay classified. Ngunit nahulaan ni John na kasangkot ang Echelon.
Sa punong tanggapan ng NSA, nababaliw si Burke na gustong malaman kung sino ang nag-hack sa Echelon para ipadala ang mga text na ito, ngunit hindi nagpapakita ang system ng anumang hindi autorisadong pag-access. Maya-maya, ipinaalam ni John K. Mueller na umalis si Dave dala ang telepono at ang kanyang teorya tungkol sa Echelon, kaya inutusan siya ni Mueller na bantayan si Max. Dahil buhay pa siya, maaaring makipag-ugnayan muli sa kanya ang mahiwagang organisasyong ito. Sa gabi, binisita ni Max si Camila sa kanyang tahanan, kung saan ibinahagi nila ang kanilang mga pangarap para sa hinaharap at magpalipas ng gabing magkasama. Kinaumagahan, habang si Max ay abala, si Camila ay nakatanggap ng isang tawag sa telepono na nagpapaalala sa kanya na panatilihing abala si Max at sa loob ng apartment. Pansamantala, nakatanggap ang telepono ng text na may address, kaya inutusan ni Burke si Dave na magpadala ng ahente na magpapanggap na si Max. Hindi iniisip ni Dave na kaya nilang linlangin ang texter ng ganito at tama nga siya. Nang makarating ang ahente sa kanyang destinasyon, namatay siya sa isang car crash na dulot ng pagmamanipula ng mga stoplights. Bumalik kay Max, pinapanatiling abala siya sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa Echelon na nagpapahintulot sa NSA na harangin ang bawat tawag sa telepono at ipinapadala ng mga mamamayan sa email. Ang update na hindi naaprubahan ng Kongreso na magbibigay daan sa kanila na maglagay din ng kamera sa tahanan ng bawat tao. Sa kagustuhang magambala siya, naging mapagmahal si Camila at binanggit ang Omaha, ang bayan ni Max, na hindi niya sinabi sa kanya. Nadurog ang puso na pagtanto ni Max na si Camila ay nagtatrabaho para sa isang tao, ngunit bago nila mapag-usapan ang mga bagay-bagay, napansin ni Camila ang isang sniper sa isang bubong sa kabilang kalye at itinulak si Max sa lupa bago siya binaril. Mayroon ding mga mersenaryo na umaakyat sa hagdan na nakikita ni Camila sa kanyang security camera. Kaya itinago niya si Max sa banyo habang sinusubukang kunin ang baril na nakatago sa ilalim ng mesa sa kusina. Ito ay nagpapahintulot sa sniper na makita siya at nasaktan ang kanyang braso sa pamamagitan ng isang putok, na naging dahilan upang magpasya si Camila na iwanan ang baril at saksakin ang pinto gamit ang matulis na bakal bago magtago. Naging matagumpay ang pananaksak at namatay ang isa sa mga mersenaryo. Ngunit ang isa ay pumasok pa rin sa loob at narinig si Max na nag-iingay sa banyo. Para iligtas si Max, nakipagsapalaran si Camila na tumakbo sa apartment habang iniiwasan ang pagpapaputok ng sniper at tumalon sa mersenaryo para magsimula ng laban. Sa isang mabilis na galaw, nagawang talunin ng mersenaryo si Camila at tinulungan siya ni Max sa pamamagitan ng pagsaksak ng brush sa binti ng lalaki. Nagbibigay ito kay Camila ng pagkakataon na sa wakas ay patayin ang lalaki. Ngunit nakatakas ang sniper nang marinig niya ang papalapit na sirena ng pulis. Biglang may pumasok sa banyo, si John, na matagal nang nagtatrabaho kasama si Camila. Dahil nakompromiso ang apartment, dinala ni John si Max habang nasa kalye, nabawi ni Dave ang telepono at nakahanap ng bagong mensahe na humihiling sa kanya na kunin si Max kung hindi ay papatayin din siya. Umalis si Max kasama si John sa kanyang kotse, na nagpaalam sa kanya na hindi sila basta-basta makakatakas mula sa NSA kaya dapat silang magpalamig. Gayunpaman, nakakuha ng ideya si Max, gusto niyang pumunta sa Moscow at makita si Yuri, na maaaring may paraan para pag-aralan ang kanyang SIM card. Tumanggi si John sa pag-aakalang hindi nila mapagkakatiwalaan ang isang random na tao. Ngunit kinumbinsi siya ni Max sa pamamagitan ng pagturo na ang Russia ay may mas advanced na mga sistema kaysa sa USA at wala na silang ibang mapupuntahan. Sa kabutihang palad, si John ay may nakaklaw na impormasyon ng SIM card na nakuha ni Camila at maaari niyang hilingin kay Mueller ang ligtas na paglalakbay sa Russia. Sa sandaling makarating sila sa Moscow, sinabi sa kanya ng sistema ng pag-espiya ni Burke tungkol sa kanilang lokasyon at ipinadala niya si Dave sa kanila. Si John at Max ay bumisita kay Yuri, na nanumpa na wala siyang alam matapos siyang pagbantaan ni John at nangako na tapusin ang trabaho sa loob ng 3 oras. Pagkatapos, naglakad-lakad sina John at Max sa lungsod at narinig ni Max kung bakit umalis si John sa FBI, tutol siya sa mga patakaran sa pagsubaybay ni Burke at masyado siyang nagsasalita. Makalipas ang 3 oras nang bumalik sila sa lugar ni Yuri, natuklasan nilang walang naka-access sa Echelon para magpadala ng mga mensahe, sila mismo ang nagpadala ng Echelon. Ang lahat ng mga text na ipinadala nito ay may impormasyon mula sa kapangyarihan nitong mag-espiya sa lahat. Alam nitong babagsak ang flight dahil naharang nito ang pagsusuri ng gasolina, alam nito ang tungkol sa mga stock ni Caesar salamat sa pagbabasa ng mga mensahe ng may-ari sa mga stockholder nito, at lahat ng bagay sa kasino na nagawang hulaan nito.
Salamat sa mabilis na paraan ng pagbibilang nito ng mga card at masubaybayan ang mga galaw ng mga slot machine. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol sa pagdating ng FBI, kaya tumakbo sina John at Max sa likod ng pinto at nagnakaw ng van mula sa isang kapitbahay upang makatakas. Nag-trigger ito ng habulan ng sasakyan sa buong lungsod na nagtatapos ng magkamali sina John at Max at na-corner sa harap ng dumadaang tren. Mabuti na lang at may armas si John at pagkaalis ni Dave sa kanyang sasakyan, pinaputukan ni John at pinasabog ang sasakyan. Binalik ni Dave ang telepono kay Max at inamin na kailangan nila siya dahil siya lang ang kakausapin ni Echelon. Kahit si Burke ay hindi na siya mapipigilan ngayon. Alam din ng NSA na si Echelon ang nagpapadala ng mga mensahe, kaya pagkatapos na pagbantaan siya ni Max gamit ang kanyang baril, nanumpa si Dave na kakampi siya at pinahintulutan si Max na tumulong. Kasama sa susunod na mensahe ang address ng unang computer job na ginawa ni Max kaya lumipad ang tatlo sa Omaha. Ang lugar na kanilang pupuntahan ay isang na-convert na hangar na binili ng isang startup na nagpaplanong mag-arkila ng bandwidth. At palaging iniisip ni Max na ito ay isang kakaibang gusali para lagyan ng mga server. Hindi rin ito nagustuhan ng mga potensyal na kliyente, ang kumpanya ay ibinente sa isang auction bago pa man ito buksan, ang lugar ay hindi pa napasok mula noong ibinebenta, at hindi nila mahanap ang kasalukuyang may-ari. Sa sandaling dumating sila, pinasabog ng FBI ang pinto upang makakuha ng access sa gusali na walang laman maliban sa mga server. Nakatanggap si Max ng mensahe na humihiling sa kanya na pahintulutan ang BIOS na magbibigay daan sa mga server na makatanggap ng data sa labas, kaya't si Max ay nagtatrabaho pagkatapos na ibigay ni Burke ang kanyang pagsang-ayon. Salamat sa admin password ni Max, nakakuha sila ng mabilis na access sa mga server para lang makitang walang laman ang mga ito. Ang grupo ay umalis sa gusali sa pag-aakalang nag-aaksaya sila ng kanilang oras, ngunit isa pang ahente ang may dalang mahalagang balita. Ang may-ari ng gusali ay ang realtor na namatay dahil nakatanggap din siya ng mga mensahe. Ang kanyang credit card din ang bumili ng telepono ni Max. Dahil sa paghihinala, bumalik si Max sa gusali at nalaman niyang aalis si Echelon sa home computer nito at lumipat sa mga server na ito. Nangangahulugan ito na wala ng kapangyarihan si Burke dito. Ipinapaliwanag din ito kung bakit napili si Max. Gustong lumipat ng Echelon at si Max lang ang may susi. Para umalis sa Pentagon, ginamit ni Echelon ang babaeng IT mula sa tren para ibaba ang mga firewall. Napakasimple ng plano nito. Dahil hindi inaprobahan ng Kongreso ang update, lumipat ang Echelon para ma-upgrade nito ang sarili nito. Ang gusaling ito ay pansamantalang tahanan lamang, sa lalong madaling panahon nito ay magiging tirahan sa bawat computer sa net. Inutusan ni Dave si Max na pigilan ito, ngunit nakatanggap siya ng mensahe na nagsasabing, huwag mo itong subukan dahil masisira ang buhay mo. At doon napansin ni Max na pinapakita sa kanya ng Echelon ang mga record ng pananalapi dahil na hostage nito ang pera ng buong populasyon. Ipinapaliwanag nito ang huling namatay na biktima na nagtrabaho para sa pinakamalaking pasilidad ng pag-iimbak ng data ng kredito sa bansa. Ang pagpapasabog sa pasilidad ay magdudulot ng pagkawala ng pera ng lahat, kaya nagsimulang magtrabaho si Max sa pagsisikap na mabuksan ang mga security nito upang ihinto ang pag-upgrade ng walang problema ngunit hindi ito gumana. Tinawagan ni Dave si Burke para i-update siya sa sitwasyon. Ngunit lumalabas na ayaw ni Burke na isara nila ang Echelon dahil ito ang gusto niya noon pa at ngayon ay hindi na niya kailangang hintayin na magbago ang isip ng Kongreso kahit may permiso mula sa Pangulo. Tumanggi sina Dave at John na sundin ang mga utos na ito, kaya natanggal si Dave at ipinadala ni Burke ang iba pang mga ahente pagkatapos nila. Habang ginagawa ni na Dave at John ang lahat ng kanilang makakaya upang ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa paparating na pag-atake gamit ang ilang mga armas na mayroon sila, nagkaroon ng ideya si Max nang malaman niyang may camera at mikropono ang computer, kaya inilagay niya ang earpiece at nakipag-usap ng direkta kay Echelon. Nagsimulang magtanong si Max at ipinaliwanag ng Echelon na ang pangunahing kautusan nito ay protektahan ang pambansang seguridad ng Estados Unidos na tinukoy nito bilang isang bansa ng mga mamamayan na may mga kalayaang protektado ng konstitusyon. Ang anumang banta sa kalayaang iyon ay dapat alisin, na nangangahulugang may magagawa pa rin si Max. Pinaghanap niya ang Echelon para sa lahat ng online na artikulo na nagsalita laban sa na-update na bill. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng lahat ng impormasyong ito, napagpasyahan ng Echelon na ito ay isang banta sa kalayaan ng Amerika at isinara ang sarili bago madaig ng FBI sina Dave at John at lahat ay maaresto.
Makalipas ang ilang sandali, si Burke ay nagbibigay ng hindi magandang paliwanag sa Pangulo at inaako ang pananagutan para sa gulo. Nangangahulugan din ito na kailangan niyang humarap sa Senate Intelligence Oversight Committee na malamang na ulo na niya ang kapalit. Nagdiriwang si Mueller nang marinig niyang nalutas na ang problema at hindi nagtagal ay nakalaya si Max mula sa bilangguan salamat kay Camilla na nagbayad ng piyansa ng lahat. Walang magsasampa ng kaso dahil ayaw nilang malaman ng publiko ang nangyari. Sa problema ni Burke, isinasaalang-alang ni John ang alok ni Dave na bumalik sa FBI habang si Max ay muling nakikipagkita kay Camilla, na nagpapaliwanag na ipinadala ni Mueller ang pera para sa piyansa at nagpadala rin ng isang tseke para kay Max bilang pasasalamat. Nang mapagpasyang kailangan niya ng bakasyon, inimbitahan ni Max si Camilla sa France dahil iyon ang pangarap niya. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Max ng mensahe mula kay Yuri na binabati siya sa isang mahusay na trabaho. Sa pagsasalita kay Yuri, nasa Moscow pa rin siya, ngunit nagbabago ang mga bagay para sa kanya. Pagkatapos mag-ahit at magpalit ng buhok para magmukhang mas malinis, isinuot niya muli ang uniforme ng kapitan dahil naging bahagi na siya ng Russian Security Service noon pa man. Ang matapang na tao sa simula ay ang kanyang amo, na pumupuri sa kanya para sa kanyang mga aksyon at itinuro na nakatulong sila sa mga Amerikano na gumawa ng tamang desisyon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!